Where's Okay, okay, round dyan sa labas. Pasok mo your po. mirror? And we'll start sa service natin this afternoon. Pwede na yan. Kay JM. Okay, Hindi ko rin sa kanya. Kay Megan pala. Hindi na dito rin sa kanya. Okay, let's all stand up please. Tayo po ay mananalangin. After that, we'll have our song leaders lead yung ating congregation house singing. Atimol. Let's all stand up Atimol. please. Okay? Ang pangit tignan. Tayo po ay mananalangin. Let us pray. Dear God, Heavenly Father, once again, we thank you for this time na muli po andito kami na magpapatuloy ng aming pananambahan sa iyo. Salamat po sa fellowship, dear Lord. Salamat po sa mga nakasama namin, ng mga kapwa namin mga mananampalataya. And I pray, Lord, na sa aming pagpapatuloy, muli po ang iyong pangalan ang mabigyan ng kalwalhatian. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa pangalan ng iyong salita. We pray, Lord, na ikaw po sana muli ang manguna sa bawat sa amin, ang mga prinsipyo matutunan namin, Panginoon, ay maitanim po sa aming mga puso at isipan, nang sa ganun po ay maging ma-apply po namin sa aming buhay bilang mga Kristiyano. So once again, Panginoon, salamat po sa iyong pagbibihat sa amin. And also pray in the Lord Jesus Christ. Amen. Alright, okay, stand please. Tawagin natin si Brother Flo at para sa ating congregational singing. Good afternoon, everyone. Let's open our songbooks book on page 374. Send 374? on the first verse, ready, say. There's a purpose ringing on the restless waves, send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save, send the light, send the light, send the light of the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Shine the light of blessed gospel light, let it shine forevermore. They have burned down as it burning cold to lake. Send the light, send the light, and the golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that grace be everywhere about. Send the light, send the light, and the Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light of blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light of blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light, send the light of blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light of blessed gospel light, let it shine forevermore. Let's all be seated. Let's call on Brother JM po. Good afternoon rin po mga kapatid. Let us open our songbooks po on page 19, page 19. There is a fountain. Ready, sing. There is a fountain filled with God, drawn from Emmanuel's waves, and sinners
Amen. Sir John Mark. Okay, that song mga kapatid ay napakaganda. I mean, nakita nyo naman yung last stanza, di ba? And in a nobler, sweeter song, I'll sing thy part to say. I mean, kung alam po natin talaga yung gospel, at nasa atin yung gospel at hindi natin kinakaya. Kaya dun sa ending nun mga kapatid, di ba? When these poor lisping, stammering tongue, hindi ka man magaling mga kapatid, lies silent in the grave. Kahit po hindi tayo magaling, as long as pinapangaral natin yung salita ng Diyos, diyan po tayo ginagamit ng Panginoon. Amen? Kaya maganda po yung soul winning. Bakit? Kasi lahat po tayo kayang gawin yan. Hindi mo kailangan mag-Bible school para gawin yan. Hindi mo kailangan magaling kumanta para gawin yan. Di ba? Kailangan lang natin ay obedience. Alright? So, gusto ko rin po sanang i-recognize ngayong hapon na ito mga kapatid. Kasi ngayon, hindi natin nakantahan kanina, si Mir, birthday niya ngayon. April 12, di ba? Happy birthday, Mir. Let's sing happy birthday kay Mir. 6 years old na siya. Let's all together sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, happy birthday, Mir. Okay. Sinabi niya kanina umaga sa akin, tapos nakalimutan ko. Happy birthday. Okay. One more. Okay. Okay? Alright, sino bang mag-birthday ng April? Next time na lang tayo. Okay? Araw niya ko yung April 12. Okay? So again mga kapatid, after po ng service natin, pupunta po tayo dyan sa right park or yung iba dito po sa neighborhood. And then after po ng soul winning, meron pong naka-prepare na biko dyan, di ba? Ay, huwag niyo makalimutan ha. 2028, Diko. Muling ka kayo. Wala, hindi pa siya pwedeng tumapos sa 2028, di ba? But anyway, nandiyan yung merienda natin. We'll also have coffee para mag-fellowship tayo later on. Okay? So we'll have one more song and then after that, tatawagin na natin yung ating speaker. Once again, this afternoon si Pastor Randy. Brother RJ, please. Page 392, mga kapatid, A Soul Winner for Jesus. Let's sing po all together. Page 392. On the first verse, all together now. I want to be a soul winner for Jesus every day. He's done so much for me. I want to make the lost sinners to leave his saving way and be from bondage free. A soul winner for Jesus. A soul winner for Jesus. So let me be each day. A soul winner for Jesus. A soul winner for Jesus. He's done so much for me. I want to be a soul winner and bring the lost to Christ. That day His grace they know. I want to live for Christ ever and do His blessed will, because He loves me so. A soul winner for Jesus. A soul winner for Jesus. So let me be each day. A soul winner for Jesus. A soul winner for Jesus. He's done so much for me. I want to be a soul winner for Jesus calls for me to lay my burdens down. I want to hear Him say, servant who gathered many sheep, receive a starry crown. A soul winner for Jesus. A soul winner for Jesus. Oh, let me be each day. A soul winner for Jesus. A soul winner for Jesus. He's done so much for me.
Bibles, please kunin po natin ang mga Bibles natin. At of course, let's all stand up as tayo po ay magsisimula sa ating preaching this afternoon at tawagin po natin sa ating platform si Pastor Randy. Amen. Well, thank you, Pastor Tim. Matthew chapter 16, verse 26. Matthew chapter 16, verse 26. Matthew chapter 16, verse 26. Sabay-sabay po natin basahin sa verse 26. Ready to read? For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Ang mensahe po natin ngayong hapon, the message entitled The Value of a Soul. Amen. The value of a soul. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito na wala nang pinakamagandang pag-usapan kundi ang kaluluwa. Salamat Panginoon sa gawain niyo po dito na you're using this church na maging lighthouse sa lugar na ito. Kaya dalangin namin Panginoon na as we study the message ay mas lalong lumalim pa ang reason why we are not ashamed to share the gospel because of the value of a soul. Kaya pangunahan niyo po, Holy Spirit, ang aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Be seated, please. The value of a soul. Sa verse na ito, mga kapatid, sa verse 26, Jesus gave the value of a soul or your soul. Kaya sabi niya dito, mga kapatid, what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own? A soul is ascribed to the giver. Ascribed means associated or it has something to do with the giver. Kung kayo po ay nanonood naman tayo lagi, yung mga ino-auction nila mga jersey, sapatos, yan. Nung kami ay young people, ang pinakasikat na basketballista noon is Michael Jordan. 1990s. At ngayon, tinitingnan mo yung kanyang sapatos, old, hindi na pwedeng gamitin kasi marupok na. Pero pag tinignan mo yung price niya, malaki, mahalaga. Malaki yung value. Diba? Yung mga jersey na mga sikat, nakalagay dyan Jordan. Pag binili mo yan sa mall, okay lang. May 1,000, 2,000. Pero yung game worn na jersey ni Michael Jordan na hindi nilabahan, kasi pag nilabahan yan, wala na. Yes, kaya kailangan yung amoy pa rin yung baho na doon. Kasi nga, pruweba na game worn ni Michael Jordan. Kaya 1990s pa yun. Ha, ano na ngayon? 2025. Pero pag tignan mo, ano ba ngayon? 6. Kaya, talagang matanda na. 26. At yung value ng jersey na yan, hindi nakabase sa amoy, sa tela, kundi kanino yung jersey na yan. So the amount, the value of that jersey ascribed to the owner. It is associated or it has something in connection with the owner. Kaya they appraise the value, malaki yung value because, oh, it's Michael Jordan's jersey. Pero pag jersey mo yan, kahit bago, pag jersey mo, ano pa kinila sa'yo? You see, kaya mga kapatid, ang kaluluwa, at tinignan ko mga kapatid, ang pinakamahal na painting. The most expensive painting. Yung ginawa ni Leonardo da Vinci. Na hindi naman kasi binibenta na yung Mona Lisa. Kaya ang pinakamahal is yung Salvator Monti. Yung nakaganon na, ngayon nakaganyan. Yung painting ni Leonardo na controversial na nakaganyan. Ayun ay $450 million. Painting yun. Kasi yung rent niya yung konti lang. Kasi, di ba yung mga bumibili ng gamit,
Kung yung jersey na ito ay 500 pieces yung pinatahi, medyo mababa yung presyo. Pero kung iisa lang yan, 1:1 lang, mahal yan. Kaya pag sila bumibili ng mga sapatos ng mga sikat, at titingnan nila, ilan ang na-produce. Pag mayroong 1,000, mababa yan. Pero pag pre-produce lang ay iisa lang, at ginamit lang niya, mahal na mahal kasi wala nang iba. You cannot buy. So tingnan natin kung gaano kahalaga ang kaluluwa. Wala nang another you, ikaw lang. Amen. Yes, sir. Ganyan kakahalaga sa harap ng Diyos. Wala nang ibang tao, wala nang ibang random, iisa lang. Kaya nga walang magkaparehas na fingerprints. Tama ba yun? Yes. Unique ka. That's the value of your soul. Amen. It's more than what? 450 million. Yes. Ha? Pero tingnan natin mga kapatid. Tapos, yung kanyang pinakamahal, ito kasi ay mga 20 paintings lang na meron siya. Kaya yung Salvator Mundi or the Savior of the World is a very expensive painting due to its what? Rarity. Kunti lang. Yung yung kay Mona Lisa, hindi nila binibenta. At kung maibenta man niya, 1 billion. Ganun katindi. Bakit? Kasi kung sino yung gumawa. Sir. So nakadepende yung value doon sa gumawa. Yung kaluluwa natin na meron tayo, ganyan kamahal dahil nakadepende sa Diyos na nagbigay. Amen. Yes, sir. Lahat kayang gawin ng technology. Kaya nilang gawin lahat. Imagine ngayon, di ba? Kung meron lang AI nung kami nag-aaral ng college, siguro lahat cum laude, valedictorian. Di ba? I-search mo lang yung solution, andun na. Pero ngayon, igano mo lang, andun na. Di ba? Kaya nilang gawin yan. Pero hindi nila kayang i-produce ang life. Amen. They cannot produce soul. Yes, Because sir. ang nanggagalingan na ng kaluluwa is from God. Amen. So, the value of a soul is ascribed to the giver because God is the giver. Amen. Amen. Yes, sir. Genesis chapter 2 verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Sir. Amen. Amen. You cannot buy soul. Buti nga mga kapatid. Ngayon, kahit nagmahal yung diesel, bibili ka ng diesel, kaya. Gas. Magkano ng gas? Oh, yung gasolina. Buti na lang. Mura yung gasolina. 100 something. Diba? Pero, you cannot buy life. The breath of life, na pupunta ka sa petrol, pahingin ng life. Wala. Amen. Amen. Saan ang galing ang life? Sa Diyos lang, kaya ganyan kahalaga ang kaluluwa. Imagine mga kapatid, kaya nga ito, unashamed. Kaya habang lumalabas ka pala dyan, you're sharing the gospel, your mindset is, yung kaluluwa nito ay mahalaga. Amen. Yes, sir. Why? Because dati ka ganyan kahalaga, nung hindi ka paligtas, mayroong mga taong nakakuha ng mensahe that I am not ashamed. Kaya lumapit sila sa iyo kahit suplada ka, Amen. kahit nakabisuot ka, Yes, sir. kahit ayaw mo, lumapit yung soul winner, i-share the gospel and you got saved. Ito yung dala-dala nilang mensahe, kaya ngayon ligtas ka. That's right. Yes, sir. And it is also our opportunity right now to share also the gospel. Amen. 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 Kaya ganda ng location nyo. Huwag nyo sayangin yung opportunity. That's right. Kahit na sa inyo na lahat yung credit, pero nandito naman yung tao. Amen. Kaya ganda ng tema nyo mga kapatid. Unashamed. Paano kayo pag nilagay yan sa t-shirt? Yes. The reason why the value of a soul is ascribed to the giver because we are created in His own image. Amen. Amen. Yes, sir. Ibig sabihin mga kapatid, binigyan tayo ng ability na pag-iisip na wala sa animal.
Amen. You are unique before God. Amen. Kaya ganyan kalaga yung kaluluwa na meron ka. That even our Lord Jesus Christ willingly to obey even unto death. Why? Because the value of your soul. Amen. Amen? Sir. Kaya mga kapatid, ang ganda na unawain natin, wow, we are created in His own image. Na before ang sin, pag nakikita ang tao, nakikita nila kung sino ang Diyos. Amen? Amen. Kaya nga nung tayo ay naligtas, binalik ng Panginoon yung image na dapat sa buhay natin nakikita yung Diyos. Yes, sir. Nakikilala si Kristo. Amen? Amen. Oh. So, we are unique. There is no another you. Praise the Lord. Amen. 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 Kaya nga yung sabi ng Bible that there is what great joy in heaven over one soul or one sinner that repented. Amen. Kaya nung ika'y naligtas, anong tuwa ng langit? Nung ako'y tumanggap kay Kristo, anong tuwa ng langit? Kasi wala nang another Randy. Ako lang ito na ginawa ng Diyos. Kaya tuwang-tuwa ang langit na naligtas ako. Amen. Yes, sir. Nagkaya din ninyo mga kapatid nung may tumanggap kay Kristo. Oh, anong saya ng langit meron tayo. Sir. Ay yung sinisiran mo ngayon. Paglabas ninyo, hindi mo alam kung saan pwedeng dalhin ng Diyos yung gospel sa buhay ng tao. That's right. Yes, hindi mo nakikita kung saan dadalhin. Oh, they question, they go criticize soul winning, they go criticize yung number. So, ano problema kung may number? That's right. Buti nga may number. Amen. Amen. Yes, sir. Amen. Oh, they go against mass soul winning. Oh, tingnan natin mga kapatid, ang pinakamaganda ay meron ka na sila. Yes, sir. That's right. Amen. Amen. Kaya tingnan natin dito, i-share the gospel, hayaan mo ang Diyos na gumawa. Amen. At kung saan man dalhin yan, hindi mo lang trabaho yun. That's right. Ang trabaho mo lang, i-share yung gospel, bahala ng Diyos. Amen. Hindi mo alam, maaaring mashiran mo ngayon. Ngayon, balang araw, nagpastor na pala. That's right. Di ba? Yung nasiran mo, nabigyan mo ng tracts, yung nakapulot, di mo alam, siya pala yung maniligtas. Nandun kami nandun sa Bible School dahil mga holiday, yung mga Bible student nag-stay sa church. Tapos pumunta sila doon sa Rizal Park. Yung bayani. Rizal Park sa Manila. Manila ba yun? Basta. Hindi na sa Manila. And then, you know what? Nagbigay sila ng truck. Yung truck na isa, itinapon nung isang nabigyan. At merong isang nangangalakal. Dumadaan siya. Tapos nung kinuha niya yung siguro naidikit siya sa coke can ba? Ayaw matanggal yung truck, yung babasahin. Yung gospel truck. Tapos ang kinuha niya, and then kinuha niya yung truck, nakita niya yung simple plan of salvation. At nakalagay doon yung address. At ang ginawa niya, pinuntahan niya yung church doon sa Laguna. Ako po ay Bible student doon. At pumunta siya dahil Ilocano. You know what? Nasira ng gospel, nabasa niya yung sabi niya. The reason na ako'y nakapunta rito, because of itong babasahin nito. Amen. At nung nagkikwentuhan kami, pinakita niya yung transcript. Pastor, ang nataas. Pero hindi siya makahanap ng trabaho. Because ex-convict. Galing yata sa Palawan. Kaya dala-dala niya lagi nag-apply. Nung nandun siya, may sumulat doon, nilagay sa guardhouse, sumulat ng letter, ang lalim ng English. Grabe. Tapos nung tingnan, akala niya siguro sa academy, may mga malalaking sweldo sa ACE. Kaya nag-a-apply siya na maging teacher. Pero nung nakausap namin, ayun, siya pala ex-convict. Sabi niya, ito yung aking grade. Ito yung aking transcript. Kaya hindi ako maka-apply. Because ako ay ex-convict. Kaya ang labas ko,
nangangalakal. And then, nilapit namin kay Pastor Ed, kinuwento namin, sabi niya, okay, pag ikaw umuwi na, after na nakauwi ka na doon sa Norte, paano yan? You go back sa Laguna, meron kang ministry gagawin. You see, kaya hindi natin alam kung saan pwedeng dalhin ng gospel sa tao na masishare nito. Amen. Amen? Yes, sir. Number 2, the value of a soul is measured by its existence. Ang kahalagahan ng isang kaluluwa is measured by its existence. Amen. Pag ikaw ay bumibili, if you are buying something, one consideration for you to buy is yung durability. How long it will last. Amen. Pag bibili ka ng mic, tingnan mo, parang madaling masihin. Ganito ah. Maganda to. Oh. So, titingnan mo. Okay, ba to? Durable ba ito? Sir, ano yan? 3,000. Walang problema sa price. Ang halaga is magtatagal. Amen. And you know what, brethren? The reason why ang Diyos, He valued our soul because of its existence. Amen. Yes, sir. Ano yung mga kapatid? Ito'y hindi mamamatay. That's right. Amen? Sino sa inyo ang gustong hindi mamatay o hindi tatanda? Kasi pag hindi mamatay, grabe ano, wala ka ng ngipin, hindi ka pa mamatay-matay. Kasi ang hiling mo, hindi ka mamatay eh. Kaya hindi ka na nakakakita, buhay ka pa rin. Hanggang sabihin, sayang, sana mamatay na lang hindi ko. Pero tingnan natin mga kapatid, that the human soul is the part of a man that lives after he dies. Hebrews 9:27, it is appointed unto man who wants to die, but after this, the judgment. Amen. You see, ang value pala ng kaluluwa ay yung gaano siya tatagal. Kaya mga kapatid, you know what? Ang Diyos natin is what? Siya po ay powerful. Kaya ginamit sa Genesis the word Elohim or God in the beginning. Hindi sinabi, in the beginning, the Lord created. No, He used the word, the name God. Ibig sabihin, it's a powerful God that through His word, He created everything. Amen. And dito mga kapatid, doon na sa kaluluwa, hindi niya na sinabi, kundi gumawa siya ng anyo ng tao at kanyang hiningahan. Amen. At mayroon na po kaluluwa. Amen? Amen. Yes, sir. So tingnan natin mga kapatid, that the human soul is eternal. Kaya, kung ito'y hindi mamamatay, kung yung kaluluwa ay hindi mamamatay, anong gagawin mo sa kaluluwa na yan? Na kung mamatay ang tao, saan ba pupunta ang kaluluwa? Kaya if you are here today, at hindi mo pa sigurado yung kaluluwa mo kung saan pupunta, pahalagahan mo. Kailangan matiyak mo kung saan ka pupunta pag namatay ka. Amen. Amen? Yes, sir. Kaya dito sa Matthew chapter 10 verse 28. Matthew chapter 10 verse 28. O yung mga hindi naniniwala sa kaluluwa, kumanda kayo. Yung mga walang kaluluwa. Ito ang sabi. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. But rather fear Him which is able to destroy both soul and body in hell. Amen. Hello? Yes, sir. Kaya ang soul is eternal, it means it holds a greater importance. Kung ang kaluluwa ay hindi namamatay, sinasabi sa atin, mahalaga ang kaluluwa. Kasi anong gagawin mo ngayon, yun ang patutuuhan ng kaluluwa mo. Amen. Kung hindi mo tatanggapin si Jesus Christ, yung kaluluwa mo, andun sa impyerno, day and night, forever and ever. That's right. Pero pag binigyan mo halaga ang kaluluwa mo, tatanggapin mo si Kristo,
you will enjoy heaven. Amen? And last, smile. Last na to. The value of a soul is realized by its destination. That's right. Yung halaga ng kaluluwa, nagiging aware ka. You realize yung destination niya. Na itong kaluluwa na ito, nung magulang ka, if you're a mother or father, yung kaluluwa ng anak mo, you must be aware na ito ay pupunta sa impyerno pag hindi siya tumanggap kay Jesus. So the obligation for you, mother and father, is to share the gospel to your children. Amen. Yes, sir. Amen? Amen. You see, kaya tingnan natin mga kapatid, ano ba ang pupuntahan ng hindi tumanggap kay Kristo? Sa impyerno. Kaya ang Diyos, mga kapatid, the care of God is realized. He is not willing that any should perish. You see, kaya ang halaga ng kaluluwa, mga kapatid, ayaw ng Diyos. You listen, mga kapatid, the word Elohim is not only powerful, but also a preserver. The reason na hindi lumalapit yung earth sa sun, because the Lord preserved it. That's right. Kaya ilang taon na, hindi pa tayo nasusunog. Pero may mga mukhang nasunog. Pero hindi tayo nasunog. Amen. Amen. Doon sa, why? Kasi iniingatan. Wala na tuloy yung kanta, yung message. Ano ba yung kagulapan? Kumiikot! Ha? Di ba? Hanggang ngayon, nandun pa rin sa kanyang axis. Hindi siya lumalapit. Why? Because the Word God preserves. Meaning it preserves kung anong ginawa niya. And now, nagkasala yung tao. Because God is a powerful God. Pwede siyang gumawa ng panibagong Adam and Eve. Papatayin niya, tatanggalin niya yung old na nagkasala, gagawa siya ng panibago. Pero it will go against sa kanyang character that He is a preserver. Kaya nung nagkasala si Adam and Eve, I will not destroy them, I will not cut them off the earth, but I will what? Restore them. I will redeem them. Imagine mga kapatid, ganyan kahalaga ang kaluluwa. Amen. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but He is long suffering to us ward. Imagine. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang tagal nung ni-reject ng gospel, pero ang Diyos sobrang mahaba ang pasensya para umabot sa iyo at maligtas ka. Amen. Sino sa inyo ang nasa 60s nung siya na po ay na-save? 60 years old nung siya ay na-save. Wala pa lang akong kausap. 50 years old. 30 years old. Niloko mo siya ka. 30 wala. Alam niyo si Pastor Haneo, naligtas yun, mga 60 yun, 50s. Sabi niya, ilang taon akong niloko, dinaya ng religion na akala ko ay safe ako. Siya po ay naligtas, mga 50 years old na, 50 plus, siguro yun. At yung kanyang oras na natitira, ibibigay niya sa Diyos. Kasi nasasayangan siya sa taon na akala niya, okay yung ginagawa niya, na-save na siya. Pero hindi pala. Kaya sa kanyang matinding gagawin para makapagpasalamat sa Diyos, nag-surrender na magpasto. Ganun na po kailan. Kaya kung siguro ikaw ay mayroon kang company at mayroon mag-a-apply at 60 years old, ay hindi ka po pwede. At 50 years old, sorry po, mahina na po kayo. Pero sa ministry of God, walang pinipili. Amen? So tingnan natin mga kapatid.
that God demonstrated His love toward us. Amen? Amen. Yung value lang, so you listen, hindi ka perfect. You are not perfect. You are a sinner. We are a sinner. Amen? Amen. Wala tayong pwedeng ipagmayabang sa Diyos. Pero sabi ng Bible sa 2 Romans 5:8, Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love. He shows His love toward us. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Kanyan kahalaga yung kaluluwa na meron tayo. That's the value of a soul. That God the Father is willing to give His only begotten Son for what? Our salvation. Amen. Amen. And Jesus willingly obeyed even the death of the cross. Ako, hindi ko kaya ibigay kahit tatlo yung anak ko eh. Kung halimbawa si Brother Oros, example lang ay ikukulong na. Kung ikukulong na si Brother Oros, tapos ang kapalit yung anak ko, para lang maligtas, ay para lang hindi siya makulong. Aba, sasabihin sino ka? Oros. Diba? Kasalanan mo yan. Ikaw ang mag-suffer. Bakit mo idadama yung aking anak na walang kasalanan? Ganyan ang senaryo, mga kapatid. Ang God the Father, nung tayo makasalanan, buti na lang ang isip ng Diyos hindi kagaya ng tao. Amen. Na kahit tayo makasalanan, ibinigay pa rin niya yung kanyang anak para lang tayo maligtas. Ganyan kahalaga ang kaluluwa. Kung ganyan kahalaga ang kaluluwa, it earns the attention of Satan. That's right. If God so valued yung kasalanan ay yung soul so much, don't forget na yung soul na meron ka, it earns the attention of Satan. That's right. Satan wants to destroy your soul. Amen. Satan wants na dalhin niya sa impyerno, kaya ganyan kahalaga yung kaluluwa mo. Amen? Na kahit tayo ligtas, ang hinahanap pa rin ng diablo, sirain yung buhay natin. Kasi ganyan kahalaga yung kaluluwa, pinag-aawayan nila. You see, pero salamat mga kapatid, tingnan natin sa 1 Peter chapter 5, verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, what? He is a roaring lion. Pag sinabi natin roaring lion, hindi na kaganyan. The reason bakit bawal na ngayon ang lion? Bakit na bawal? Bawal mo video. Kasi nanganak ka. Nanganak yung lion, kaya tingnan mo yung picture, nakatalikod. Ba't kasi nandun tayo sa Kenon Road? A roaring lion. Pag sinabi natin roaring lion, roar! Ibig sabihin, gutom na gutom. And sabi ng Bible, seeking whom he may devour. Iba po yung devour sa kill. Kagaya sa atin, pag kailangan natin kumain, kailangan patayin at hindi na huminga yung manok. Pero sa layon, habang nabubuhay pa, kinakagat at ninong kinakain niya na. Kaya habang yung zebra ay humihinga, yung lion, kinakalahati na yung katawan. Ganyan ang diablo, na habang buhay ka, lalong gusto niyang pahirapan, maging worse, maging misery ang buhay mo. Ganyan kahalaga sa diablo ang kaluluwa mo. Amen? Pero salamat na lang, meron tayong gospel. Sir. Amen? The reason why we are not ashamed of the gospel of Christ because of the value of a soul. Amen. So Luke chapter 15 verse 10. Likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God
over one sinner that repent. Amen. Because your soul is one. So valuable. Because your soul is ascribed to the giver. Kaya sayang kung hindi mo tinanggap si Jesus. Kaya brethren, the reason why we are not ashamed of the gospel because of the value of a soul. Amen. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala. Salamat sa reminder sa simbahan na ito na kanila pong ginagampanan ng Great Commission. Salamat, Panginoon, sa pastor na ginagamit yung Panginoon. Thank you for the members. Thank you sa mga brethren na tumutulong, Panginoon, especially winning souls. Kaya, Panginoon, namin pong pinapanalangin, patuloy niyo pong gamitin ang High Press Gibraltar na patuloy na maging lighthouse na marami mga tao na hindi pa alam kung sino si Kristo. Hindi nila alam kung paano maligtas. Thank you, Lord, for the burden na meron po si ito. Their focus sa kanila pong tema, unashamed. Muli, purihin po ang pangalan ninyo. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Let's continue to pray, mga kapatid. Manalangin po tayo. And the challenge is very simple ngayong hapon na ito, mga kapatid. Let us become a soul winner. Okay? Magdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Manalangin po tayo, and I hope that you make that commitment this afternoon, mga kapatid. At hindi lang ngayong araw na ito, but sa pagpapatuloy po natin, mga kapatid. Ito po yung direksyon na tatahakin ng ating church. At tayo po ay gagawin natin ang ating best. Kasama po ang ating main church, ang mga kasama po nating mga simbahan, nang sa ganun ay maipalaganap natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya sige po, manalangin tayo. At kung gusto niyo po lumapit dito sa harapan, okay lang po. Pwede pong lumapit dito sa harapan at pwede kayong manalangin. Kaya sige po, manalangin tayo. Let's make a commitment this time that we will do our best to win souls for the Lord Jesus Christ. You see, marami po, tulad ng sabi ni Pastor Randy, there are people who will criticize yung the ministry of soul winning. They will criticize, yung mga numbers na ipopost natin about people getting saved. But it doesn't matter, mga kapatid, as long as we're doing something for the Lord. So, sige po, let us make that commitment this afternoon. Dear God, Heavenly Father, once again, salamat po muli sa aming napakinggang mensahe, sa challenge na aming pong napakinggan. Lord, we thank you so much at meron pong mga tao na nagdala sa amin ng Ebanghelyo. And we also thank you, Lord, for the opportunity. At ganoon din po kami sa pribilehyo na kami ay pwede pong gamitin para kami naman ang magdala ng Ebanghelyo sa ibang tao na kailangan. So I pray, Lord, na bigyan mo po kami ng sapat na lakas. At ganoon din po, Panginoon, by the leading of your Holy Spirit, nang sa ganun po ay marami po kami maabot ng iyong Ebanghelyo. Lord, please continue to bless this church. Please continue to use this church. Nang sa ganun po ay mas marami pa kami maabot. Dahil lang po sa iyong biyaya. So, lahat ng ito ay pinapanalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Now, God's people say, Amen! Amen! Alright, so gagawin po natin, mga kapatid. Tulad po ng sinabi natin, we'll just have a few minutes of fellowship dito. And then after that, we'll go ahead dyan sa right part. Or yung iba dyan sa may luwalhati dito sa likod. Yung iba naman dyan sa Gibraltar for soul winning. Alright, yung sinabi ni Pastor Randy, di ba? Kaya po tayo, meron din tayo mga gospel tracts, mga invitations na pinapamigay. Yun kasi yung ginamit na example ni Pastor Randy. Kailan din, Pastor? Mga 1995, di ba?
2008. O mga 2008, wala pa silang mga, anong tawag nun? Wala pa silang mga QR code noon. Di ba? So at least ngayon, mas okay na. Kaya pag nagbigay din kayo ng mga invitations, at sinare nyo yung gospel sa kanya, pwede nyo pong sabihin sa kanila na, scan mo to, and then i-share mo sa mga kaibigan mo. Kasi